Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is June 27, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan yung series ng ating devotion, is muli muna nating balikan yung naging series natin last week para sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating talakayan. So, yung tinalakay namin series last week ay Trusting God in Financial Matter. So, financial matter, ito yung mga pinagkakasalan sa araw-araw, yung pambigyan natin, pantugon natin doon sa mga gustuhan natin sa mundong ito, yung wealth, yung pang-aral natin, or yung mga pinagastos natin sa buhay natin. So, ayun, kailangan gawin natin manager yung si Jesus, si God, na parang pagkatiwalaan natin siya na ipagkakaloob niya sa atin yung mga provision na gusto natin. So, ayun, alam naman sa mundo ito is marami tayong pagkukulang or kailangan, pero kailangan pagkatiwalaan natin ang Diyos kung ano nga ba yung mga gusto natin, dahil may guidance siya kung ano nga ba yung gusto niya ibigay o karapat-rapat na ibigay lang sa atin. So, ayun, yung series na nalakay natin ngayong araw ay The Power of Forgiveness. So, ayun, sobrang makapangyarihan ng forgiveness. Imagine natin yung kwento ni Juan is ni Joseph pala. So, meron siyang dalawang kapatid na binenta siya, pero ang sabi niya is kalimutan niya na yung mga nangyari at iniligtas niya pa yung kapatid niya doon sa lugar na yun. Grabe yung forgiveness, diba? Parang pag meron kang Christ sa buhay mo is talagang matututo ka mag-forgive. Hindi ka mahirapan kasi yung tinuro sa atin ng Diyos na siya nga, dahil diba sobrang nating kasalanan sa araw-araw ginawa niya, napakarami ng kasalanan, hindi tayo nauubusan ng kasalanan. Kahit nga pastor, diba, nagkakaroon ng kasalanan, pero pinapatawad niyo pa rin tayo ng sobra-sobra ng walang katapusan. So, yun. So, yung may buksa talakay natin ngayong araw ay Acts chapter 7 verse 54 to 60. So, ang sabi dito, at kinaladkad siya palabas ng lungsod upang batuhin. Nilagay niya ang mga saksi at kanilang mga balabal sa paanan ng kanilang binatang hanggang ngalang sa ulo. At habang binabato si Esteban, nalangin siya sa ganitong Panginoon Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod siya si Esteban, sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang pangunahin sa itong kasalanan. So, ayun, yung naging Bible verse na kayo natin ngayong araw. So, para lumako yung ating talakayan, tayo lumako sa ating teaching at application. Ang una sa ating teaching, following Jesus is the most radical thing you can do. So, radical, napakagrabe radical, yung parang yung hindi ka nagpe-benefit din, kumbaga binagawa mo to para hindi lang dahil sa iyo, hindi para sa iba. Yun nga, pag pinalo natin si Jesus o sinunod natin si Jesus, yung isang bagay na napaka radical or yung grabe na kinakaya natin gawin. Number 2, the highest form of forgiveness is Christ-likeness. So, kaya nga sinabi ko kanina, para magkaroon tayo ng forgiveness, kahit napakagrabe ito, kahit napakalala, kahit ibenta ka, suntukin ka, saktan ka, kung ano bang grabing sakit, pag meron kang Kristo sa buhay mo, is iba yung highest na form ng forgiveness na meron ka. Number 3, Christ-like response engrave the gospel in the heart of unbelievers. So, yung parang kinagaya natin sa Kristo, hindi mo literal na gagawin natin. Ay, literal natin gagawin siya. Pero pag may meron kang Kristo sa buhay natin, kabuhay nyo, or meron kang aral, is inyo parang meron kang puso na sobrang banal na grabe. So, ayun po para sa araw na ito na may natulong sa pakinig at panood. God bless all.